Ang gaba, dili magsaba. Grabe na, video ito. Daming nakakita, kakapasok lang breaking news. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay. At ang main topic po natin ngayon. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Ay itong patungkol sa nangyari sa Canada nitong si Bongbong Marcos na napahiya doon si BBM sa mga tao doon sa Canada. Mga Pilipino at mga Canadian na mga nagrarally doon, sinigawan itong si BBM ng shame on you. Shame on. Ibig sabihin, hindi lang po dito sa Pilipinas ang galit kay BBM. Pati doon sa Canada, ang mga tao doon sa Canada at mga Pilipino doon sa Canada, galit na rin kay Bongbong Marcos sa pamamalakad niya dito sa kanyang administrasyon o dito sa gobyerno ng Pilipinas ngayon. Okay? Yan po ang madaling salita niyan. Ngayon, atin pong intindihin kung bakit galit po ang taong bayan, bakit po galit hanggang Canada kay BBM itong mga taong ito. Yan po ang dapat nating intindihin at i-explain. Kasi po hindi po naiintindihan ng mga pinklawan, dilawan, mga loyalista at itong kampo ni BBM. Hindi po nila naiintindihan bakit galit na po ang taong bayan sa kanila. Wala naman silang maiintindihan, mga manhid sila. Hindi rin sila marunong umintindi. 'Di ba? Yung mga nangyayaring malalaking rally ngayon hindi nga nila maintindihan kung bakit nagkakaroon, nagtataka pa sila. Bakit hanggang doon sa Canada umabot na ang galit? Kasi daw Sir Donmar, umuunlad na daw. Umuunlad na sila, hindi tayo. Okay? Mamaya ipapakita ko mismo yung video. Ayan. Baka sabihin ng iba fake news, 'di ba? So, yan po, ipapaliwanag natin 'yan. Okay, pero bago ang lahat, bago natin 'yan itatalakay yung nangyari kay Bongbong Marcos, ay paki-like muna at saka ayan, like and paki-share itong ating vlog, itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, makarinig sa mga updates natin dito na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. Okay? Like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe at kung bago ka pa lang dito sa aking channel dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita na kagaya nito. Ma-notify yung mga cellphones ninyo, okay? So ito na nga. Dito, ipapakita ko sa inyo ang video kung saan napahiya itong si Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, deserve mong mapahiya. Kasi it reflects kung ano yung ginagawa mo sa ating bansa. Ito po ha. Tingnan yung mabuti. Paano siya napahiya dito? Ayan. Ayan. Canada, dito sa video na ito, makikita mo na may kasama si BBM na bodyguard. O bodyguard ba yan? O tagapayong sa kanya. Nung narinig niya, BBM, shame on you, wala na, tumatawa na lang siya. Tumatawa na lang siya. Pero sa mga Canadian dyan na nag-o-observe lang, masasabi talaga na may something wrong dito sa presidenteng ito. Bakit ito sinisigawan ng shame on you sa sarili niyang mga kababayan? Ito. Tingnan nyo at pakinggan nyo yung mga sinisigaw ha. Rinig nyo yun? Shame on you, Marcos. Ayan si BBM, oh. Nakapayong. Tingnan nyo. Yan si BBM. Tumatawa na lang siya. Tinitingnan niya yung mga nagrarally doon. Sinabihan siyang shame on you, tumatawa na lang siya. Ipahiya ka.
Wala na siyang ibang gagawin kundi tumawa na lang. Kumbaga, ika nga sa kanta ni Cap Freddy Aguilar. Ayan, rest in peace to Freddy Aguilar. Tawanan mo ang iyong problema. Tawanan mo ang iyong problema. Kaya yun lang yung magagawa niya, is tawanan niya kung ano nagiging problema niya sa taong bayan. Ngiti lang. Ngiti. Ang siyang magpapagaan sa iyong dinadala. Ngiti. Minsan, hindi yan nararanasan ni former President Duterte. Ay. Ikaw lang nakaranas ng ganyan. Totoo yan. Ako, nakikita natin si PRRD noon, yung nanunungkulan siyang presidente. Ni hindi niya naranasan talaga na ganyan. Parang kasuklaman ng taong bayan, lalong-lalo na sa ibang bansa. Kung tutuusin kasi, ibang bansa na yan eh. 'Di ba? Medyo syempre, sa totoo lang, syempre may mga Pilipino dyan. Maraming Pilipino sa Canada. Pero, mas nararamdaman talaga ng mga tao sa Pilipinas kung ano ang siyang hindi magandang nangyayari dito sa bansa natin. Tulad ng mga krisis sa bansa natin, mga kahirapan dito sa bansa natin. 'Di ba? Mas nararamdaman ng mga tao dito, ng mga Pilipino dito. Pero mantakin mo, halos diyan sa Canada, nakarating ang galit nila sa'yo. Diba? Napakadaming administrasyon ang dumaan. Marami. Pero sa totoo lang, hindi naman sila inabot ng ganyan. Diba? Hindi naman sila inabot ng ganyan. Nagpupunta sila sa iba't ibang bansa, pero hindi sila ginaganyan. Buti pa si Noynoy, hindi ginanyan eh. Buti pa si Gloria, hindi din ginanyan. Diba? Buti pa si Ramos, hindi ginanyan. Pati yung iba pang mga presidente, lalong-lalo na si PRRD, wala tayong narinig na gumanyan. Talagang tanging sa kanya lang talaga nagkaroon ng ganyan. Although siguro may mga ibang presidente din na, siguro kung may alam kayo na ginaganyan, pero ito talaga, grabe. Halos nakarating na sa ibang bansa, halos pati yung mga taga-ibang bansa is naaapektuhan na sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Siyempre, mga Pilipino din yan. Siyempre, may mga Canadian din yan. O may mga taga-ibang bansa din dyan. Siyempre, naikukwento nila ano bang nangyayari sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, sa ibang bansa, halos nagiging katawa-tawa na tayo. No? Tsaka parang nakakahiya. Diba na dito sa Pilipinas, nangyayari yung mga ganyang bagay, lalo na yung agawan sa pwesto, agawan sa posisyon. 'Di ba? Nakakarating sa kanila yung politika dito sa atin, magulo. Tapos yung mga kurakot sa flood control project, nakakarating sa kanila. 'Di ba? Parang nakakahiya tayo, hindi masolusyonan. Kung sino pa yung may mga kasalanan, sila yung mga nasa laya. Kung sino yung mga walang kasalanan, sila yung nakakulong. Talagang pagtatampulan ka talaga ng galit ng mga tao eh. Kasi lahat yan hindi mo pa nare-resolba. Although lagi nagsasalita si Auntie Claire, no, sa harap ng mga press na okay daw ang Pilipinas, umuunlad ng Pilipinas, inaaksyonan mo ang Pilipinas. Kung totoo lahat ng sinasabi ni Auntie Claire sa harap ng media, sa harap ng press, dapat wala tayong makikitang ganito. Hindi naman pwedeng yung mga taga-Canada ay inutusan pa, baka sabihin inutusan pa ng mga Duterte yan. Diba? Parang antindi naman ng mga Duterte, pupunta si Bongbong sa Canada tapos uy, pagmumurahin nyo si BBM dyan, baka mamaya yan na naman yung pumasok. Diba? Siguro sa Pilipinas, pwede yung ganyan-ganyanin, pero Canada na yan. Ibang bansa na yan. Hindi naman siguro, ano yung mga Duterte parang bumulong o may mga Duterte supporter dyan na ganito. Diba? Kasi, bakit naman sa ibang presidente? May mga kontra din naman sa mga dating administrasyon na nagpupunta sa ibang bansa pero hindi naman sila ginaganyan. Bakit kay BBM lang nangyayari? 'Di ba? Kaya kung totoo yung nangyayari na sinasabi na umuunlad ng ating bansa, may nangyayari sa ating ekonomiya, may nangyayari sa ganito at nagiging maayos, nasosolve lahat, walang magkakaroon ganito. Hindi magkakaroon na ganito. 'Di ba? Pero bakit sa ibang bansa, nakikita pa rin natin na galit yung mga tao? What's happened? Deserve.
Takin mo, naglalakad ka, no? Nasa Canada ka, nakikita ka ng mga taga-Canada, yan, yung mga foreigner na kasama niya. Is parang iniisip, no? Oh, kawawa naman tong kita mo dito sa Canada, inaano siya. Hindi, di ba? Nakakahiya talaga. Kung ganyan ang nangyayari. Siyempre, presidente ka ng Pilipinas, tapos bibisita ka sa bansa na yan. Imbis na suporta ng taong bayan ang makukuha mo, ng mga OFW dyan, ng mga asawa ng OFW, kaibigan ng mga OFW dyan, yung mga Canadian, is, ganyan pa, yung sumalubong sa'yo. Hindi naging maganda. Kung i-analyze nyo, BBM, shame on you. So, hindi lang pala Pilipino ang galit sa'yo. Kasi kung, Pilipino yan, dapat sabihin nila, BBM, nakakahiya. Kasi Tagalog. Hindi, Sir Donmar, i-correct natin. Pwedeng mga Pilipino din sila, pero syempre, nasa Canada sila para maintindihan kasi syempre, yung mga Canadian, yung mga nandiyan. Mas, yung mga nakaikot kay BBM, mas maiintindihan, in English na lang nila. Diba? Kasi kung nasa Pilipinas, siguro sila pwede. Mahiya ka, ganito, ganyan. Ayan, siguro ganyan. Kasi nga, diba, mga spokening dollar, diba, pag nasa ibang bansa, ultimo yung mga kababayan natin ng mga taga-ibang bansa, mga Canada, syempre, English sila magsalita, ganyan, para mas maintindihan, mas maiparating kayo dun sa mga kasama ni BBM na talagang kinasusuklaman siya ng tao. Kasi kapag sinabi kasi yan, Sir Donmar, na BBM, mahiya ka, BBM, ganyan. Siyempre, di maiintindihan ng mga kasama ni BBM yan. Yung mga kasama niyang foreigner dyan. What are they saying? What is mahiya ka? Papaliwanag pa yun, siyempre. Baka sabihin, talongin si BBM na, hey, Mr. President, what is the meaning of mahiya ka in English? Di ba? Baka sabihin ni BBM, the meaning of mahiya ka is good job. Oh, it's good job. Diba? Mamaya bigla niya ilihis. But the people out there is so very angry to you. No, they are happy. They are happy to see me in Canada. No? They say, mahiya ka. It's a good job, Mr. President. Oh, no, yes. What, oh, no? Oh, yes. Very good. Oh, the people are happy, not angry, Kaya in English na lang nila, Sir Donmar. Para maintindihan ng mga katabi ni BBM. Para hindi na i-translate, mamaya maliit pa. Diba, pag narinig, shame on you. Diba? Alam na ng mga kanina, galit tong mga to. Parang, they are angry to you. They said shame on you. Parang, nawa na. Kasi kung mahiya ka, may tatanong pa, what is the meaning in English what is the meaning of English in shame on you? Very good. Good job. Diba? That's the meaning of that. Ang sinabi dyan, BBM. Pero sigurado, baka may mga kasama din niya na na mga foreigner din. Siyempre, may mga kaibigan, asawa, o ganyan din, na sumusuporta sa pinaglalaban ng mga tao dyan sa Canada na nandiyan din. No? Shame on you. So, meaning to say, merong mga foreigner na sumisigaw. Mga Canadian. Di ba? Kasi po, hindi po basta-basta sila magsisigaw kung itong mga taong ito hindi nagre-research. Nagre-research ito kung ano yung mga ginagawa mo. Kung paano mo pinatakbo ang bansang Pilipinas. Hindi naman siguro bulag ang mga ito. Di ba? Kahit anong pautot mo, mag-speech ka, magpa-interview ka na ang Pilipinas, ganito na ang Pilipinas, maganda itong ginagawa ko kasi lagi naman niyang binabalita ang kanyang sarili na maganda ang nagawa, di ba? Hindi na po mabubudol ang tao sa mga Kasi, ito sa totoo lang, no? Lagi ko nga nakikita yon sa mga pahayag ni Auntie Claire, sa harap ng press, sa sinasabi ni Mr. President na nagiging maayos ang Pilipinas. Kaya nga,
mas magandang tanong sa kanila, bakit nagkakaganito pa rin tayo? Bakit ang dami pa rin nagagalit sa inyo? Kasi sa totoo lang, napaka-arte naman ng mga Pilipino kung lahat ng effort ginagawa mo na, pero galit pa sila sa'yo. Diba? Diba? Parang, ang arte nyo naman. Ginagawa ko na naman lahat. Diba? So, ibig sabihin, alam ng mga Pilipino na hindi mo pa ginagawa lahat. Kasi ang mga Pilipino, once na makita nila na ginagawa mo lahat, hindi para may makita kang mga magrarally na napakarami. Yung rally kasi, kapag sa mga presidente, sa mga iba't ibang administrasyon, natural na eh. 'Di ba? Natural na meron tayong nakikita ng mga nagsusunog ng ganito, yung mga litrato, ganyan, pero hindi sila ganun kadami. No, hindi sila ganun kadami yung mga nagpoprotesta. Pero ngayon, kita naman natin, napakadaming nagpoprotesta. Umaabot ng libo, milyon. So, ibig sabihin, nararamdaman nila na wala talagang progresong nangyayari. So, yung sinasabi nyong nagiging maganda yung takbo ng bansa natin, hindi pa rin maramdaman nung nakakarami. Kaya siguro, hindi mo pa pwedeng sabihin na ang arte naman ng mga Pilipino. Hindi mo alam kung ano gusto talaga nilang mangyari. Hindi naman kasi pwedeng sabihin na inutos ng mga Duterte yan. Diba? Hindi naman ganun yun. Gaya ng iglesia. Magrarally ba sila dahil nakikinig sila sa utos ng Duterte? Hindi. Ang iglesia, sinasabi ko nga, sila ang hinahabol, hindi sila ang naghahabol. Sila ang nilalapitan, hindi sila yung lumalapit. Hindi sila magpapadikta sa kahit sinong politiko. Kaya nga sila yung nilalapitan eh. At alam natin ang iglesia ay napakatahimik yan. Ngayon lang talaga naglabasan yan. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang tindi BBM. Mantakin mo, napalabas mo yung iglesia ni Cristo sa rally. Na hindi naman talaga nila ginagawa. Mantakin mo, pati yung nananahimik na samahan, napalabas. Bihira lang yan. So, ibig sabihin, hindi na talaga nagiging maganda. Tapos, etong problema ng bansa itong bansa natin, itong problema, is nakarating pa sa ibang bansa. Pati yung mga nasa Canada, is ganyan na din ang mga nangyayari. So, kaya ang nagiging tanong ko, nasaan na yung progreso na nangyayari? Nasaan na yung pag-unlad na nangyayari? Diba? Hindi natin maramdaman. Wala na nga tayong maramdaman na progresong nangyayari, ginagalit pa natin yung mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga paghuli o pagpapakulong, pagkaso sa mga taong walang kasalanan. Gaya nila Marcoleta. Lalo nyo pang dinadagdagan yung galit ng mga Pilipino. Bakit hindi kayo gumawa ng paraan na pahupain ang galit ng mga Pilipino? Imbis kasi naisipin nyo yung paraan kung paano huhupa ang galit ng Pilipino sa inyo, mas iniisip nyo pa yung paraan kung paano magagalit ang Pilipino sa inyo. Diba? Sasabi mo BBM. Yan ang sabi ko sa inyo. No wonder ang mga tao po galit sa'yo. At mamaya ipapaliwanag ko yan. Bakit mas lalong nagalit ang taong bayan sa'yo ngayon? Sa Pilipinas man hanggang sa Canada. Okay? Ito, patuloy pa. Ayan, sinisigawan siya. Hirap niya, baka sabihin ni Auntie Claire, AI lang yan. Yung mga nagsasalita na yan is AI lang yan. Ginawa lang nila yan. Naglagay lang sila ng boses dyan na magsasalita ng ganyan-ganyan. Lahat ng bagay, mayroong paraan yan para maitanggi. Diba? So i-forward natin dito. Dito, yan. Yung nandun yung mukha ni BBM. Yan. Saan na si BBM? Ayan. Payong. Tumatawa siya. Alam mo, BBM, sa totoo lang, no? Ako, no? Parang, if ako, isa akong OFW na
naghahanap buhay doon sa ibang bansa. If meron pong isang Pilipino na politician na pupunta dito sa pinagtatrabahuan kong bansa, dapat proud ako. At matutuwa ako na merong kapwa ko Pilipino na pumunta dyan. Pero subalit, kabaliktaran ang nangyari. Pumunta ka dyan, mas lalo silang nagalit. So, baka pwede mong i-assess ang inyong sarili, BBM, na baka there is something wrong with you already. Meron kang masamang nagawa. Bakit? Ayaw na ng taong bayan sa'yo at sa mga OFWs around the world. Yan pa lang kasi sign na yan eh. Sign na yan na meron talagang hindi na magandang nangyayari sa panunungkulan mo. Kasi kung maganda talaga ang nangyayari sa panunungkulan mo, gaya nga na sinasabi ko kanina, yes, totoong may mga rally bawat administrasyon na dumadaan. Pero hindi ganito. Yes, may mga taong nagagalit sa mga nakaraang administrasyon, pero hindi ganito. Halos ibang-iba talaga ito. So, syempre, kung hindi mo papansinin, hindi ka magpapa-apekto, wala sa iyo yan. Di ba? Parang papasok sa isang tenga, lalabas na sa isang tenga, bahala kayo mag-rally dyan, bahala kayo mag-ingay, pagmumurahin nyo ako dyan. Pero sa totoo lang, kung ganun lagi ang magiging paniniwala mo, lalo mong pinapatindi yung galit ng sambayan ng Pilipino. Kasi nakakarating ng ibang bansa. Hindi ko sinasabing mag-resign ka. Hindi ko sinasabing ganun. Gusto ko nga matapos mo yung termino mo. Gaya ng sinasabi ni VP Sara. Para makita ng mga tao kung ano talaga yung ginagawa mo. Gusto ko kasi ayokong mag-resign ka, tapos ilalagay si VP Sara. Siyempre, ako gusto ko mangyari yon, pero ayoko mangyari yon at ayaw din ni VP Sara yon. Kasi siyempre, Vice President, papalit si President. Gusto ko, matapos mo ang termino mo at magkaroon ng eleksyon. Diba? Yung bumaba ka, tapos mananalo si VP Sara. Gusto ko kasing pagtumbasin ang magiging panunungkulan ni VP Sara sa panunungkulan mo. 'Di ba? Gusto kong tignan. Gusto ko makompleto mo yung 6 na taon. Although mahirap kahit naghihirap na tayo. Sige. Gusto ko kasing pagbasihan. Kasi masyadong madaming yumuyura kay VP Sara, maraming nagsasalita ng kung ano-ano. Gusto kong ibase kung ano ba ang magiging resulta ng bansa natin sa panunungkulan mo at sa panunungkulan ni VP Sara bilang presidente. Yun ang gusto kong makita. At gusto ko ring ipakita sa mga taong humuhusga kay VP Sara kung ano ang inyong pinagkaiba. Di mo ba pansin? Nung panahon na birthday ni former President Rodrigo Roa Duterte, lahat ng mga OFWs around the world nagse-celebrate. Hindi ba ka nahiya noon? Kabaliktaran sa siguro BBM, hahamunin kita. Ikutin mo buong mundo na merong mga OFWs, di ba sigawan ka ng sisigawan ka talagang shame on you. Sige nga, sa mga OFWs na mga nanunood ngayon dito sa Donmar TV. Kung ano man, taga Japan ka man, taga China, saan, Brazil, saan kayo nagtatrabaho ngayon, sabihin nyo, shame on you sa inyong dialect dyan, ha? Kung ikaw, Japan ka, anong shame on you sa Hapon? Anong shame on you sa China? Anong shame on you sa Dubai? O, ilatag nyo dyan, i-comment ninyo. Sige nga, tingnan natin. Ang shame on you sa Japan ay Shemoyo! Pang demonyo. Ano to ng demonyo? Demonyo? Hindi. Yung mga katunay nga natin dito, gaya ng tinanong ni Sir Donmar, ano ang shame on you sa Japan? Ayun. Kasi ako parang, pumasok sa isip ko, Shemonyo! Demonyo! Sa Europe, sa France, Shemonyo! Nagtutunog demonyo! Sa Germany, Shemonyo! Sa China, Shemonyo! Parang Korea, no? Sa Korea, Shemonyo!
Nangyari yan. Ano ba? Yung mga kababayan natin yung OFW yung mga sa iba't ibang bansa dyan, ano ba ang shemo nyo sa mga bansa nyo? Yung mga sa translate sa inyo sa salita. Naisip ko isa lang yung labas na tunog isa lang yung nagiging katunog demonyo. Parang demonyo ka. Bad yung salita na yun. Ayoko nun. Pero ganun yung lumalabas. Pero galit tayo dun. No, syempre. Galit tayo sa demonyo. Ayaw natin yun. Talagang tayo matamalakas ang pananalig natin sa kanya. Para makita natin kung gaano karami po ang nagagalit na sa inyo, BBM. Okay? Ngayon, i-explain ko sa inyo bakit galit ang taong bayan. Unang-una, ito yung pinakaunang rason bakit galit ang taong bayan sa iyo, BBM. Ito, papakita ko sa inyo ha. Kasi yan. bulol. Sa ginawa ninyo kay Senator Marcoleta. Yan, bakit nauna pang sinampahang kaso itong si Marcoleta ngayon? Dito nina Martin Romualdez, nina Zaldico, at ilan pang mga kurakot dyan sa House of Representatives. At mga ilan dito sa mga senador na nabanggit ni Zaldico. Bakit ito pang nangunguna sa pag-investigate ng flood control, which is si Marcoleta, ang naunang makulong ngayon? Kasi nahihiya pa sila kay Marcoleta Ayaw nilang parang sinasabi nila plunder hindi naman plunder ang kaso ni Marcoleta, napakalayo. Abogado yan, hindi nila pwedeng tanga-tangahin lang yan basta-basta. 'Di ba? Ba't ayaw na lang nila sabihin ang kaso namin sa iyo yung pangingialam mo sa flood control? 'Di ba? Kaya nga gusto nila palitan si Cayetano para hindi na mabuksan yung flood control Kita mo naman si Senator Erwin, 'di ba? Hindi lang naman flood control ang problema ng Pilipinas marami pa. So move on na tayo. Yung parang yung billion, no? Ganun lang, no? I-move on mo lang. Parang may utang ka sa kapitbahay mong ang utang mo sa kapitbahay mo, 10,000, no? Bakit ka naniningil? 10,000 lang naman utang ko sa'yo. Move on! Huwag mo kasi ginin, move on ka na. Yan! Ang pinakaunang dahilan, BBM, bakit galit sa'yo ang taong bayan? Anong sabi ni Senator Marcoleta dito? Sabi niya, utang na loob na. Utang na loob na. Utang na loob na Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Senator Rodante Marcoleta ang nagsabi niyan. Ang ibig sabihin ni Senator Rodante Marcoleta, nung panahon ng eleksyon, marami pong mga tumulong sa kanya. Na hindi niya pwedeng isiwalat ang kanilang mga pangalan. Yes. Pero merong isang sabi na isa dito ay si Mike Defensor, tumulong kay Senator Marcoleta. Meaning to say, itong tulong na ito ay hindi po ito galing na pera na tulong sa gobyerno. Private po itong mga taong ito na tumulong kay Marcoleta. Wala na silang pakailan doon. Private. Tapos, kinasuhan ng plunder si Marcoleta. Okay? Hindi naman kasi gawa-gawa, usap na lang yan. Kasi si Marcoleta, hindi naman babaliktad yan. Subukan mo si Marcoleta, bumaliktad yan. Halimbawa, sumama yan, kumampi sa administrasyon yan. Bukas wala nang kaso yan. Tignan mo si Villanueva at si Cheese. Sitting pretty. Sinasabi ni Boying na, si Cheese, malapit na yan. Ganto. Si Villanueva nga unang-unang di ba? Kinakasuhan. Tapos si Marcoleta pa ang mauunang makukulong. Ang tanong, tama ba nakakasuhan itong si Marcoleta ng plunder? Hindi. Sa kanyang ginawa. Ako, hindi ako abogado, pero alam tama ko, ba? hindi pwede. Na tumatanggap siya ng pera, donation, during the campaign. Hindi. Kung ganyan ba ang tingin nila na tumatanggap ng pera, donasyon sa kampanya, eto sa 2028 lahat ng mga politikong tatakbo, huwag kayong tatanggap ng dapat hindi kayo tumanggap ng campaign fund. Diba? Yung mga tulong sa inyo, dapat hindi nyo rin tanggapin. At kung sino man lang tumanggap, dapat kasuhan din ng plunder. Diba? Halos lahat naman Diyos ko, tanungin mo lahat ng politiko, lahat yan tumatanggap ng campaign fund. Diba? Yung binibigay ng mga kaibigan nila sa kanila, ganto ganyan. Kasi kung sila lang ang tatakbo sa sarili nilang bulsa, di naghirap yan.
Sa laki ng gasto sa pangangampanya, di ba? Kailangan mong gumamit ng ganito, kailangan mo ilabas yung mukha mo sa ganito, kailangan ganito, pupunta ka sa mga... Di ba kailangan mo yan? May mga babayaran kang tao para mangampanya sa'yo. Ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Ang dami mong babayaran. So, kailangan may tutulong talaga sa'yo. Oh. Na hindi niya raw, di umano ha, dineclare sa kanyang salin. Sa akin naman, paano kung ginasta ko lahat yan sa election? Ginasta ko yan sa kampanya. Hindi ko na talaga yan mailagay sa salin kasi inubos ko para lang manalo siya. Di ba? Pwedeng ganon. Ngayon, ito yung sinabi ng ombudsman. We honor utang na loob as one of our culture's most beautiful values. Kasi sabi ni Marcolita, utang na loob. It is a debt of gratitude between family, friends, and neighbors. But it has no place in public office. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. Office of the Ombudsman. Yan ang reason nila bakit kinasuhan si Marcoleta. Kasi ang sabi nila dito, basta raw public official ka, dapat raw hindi ka magkaroon ng personal debt or any donation sa kapwa Pilipino. Yan ang reason nila. Alam. Sa sinabi ni Marcoleta na utang na loob, okay yan. Kasi ganyan naman tayo eh. Isa yan sa mga ipinagmamalaki nating values as Filipino. Yes. Na meron tayong utang na loob. Pero wala raw room ang utang na loob sa batas natin. Yan ang sabi ng ombudsman ha. So, sa madaling salita, kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta dahil may ginawa raw itong anong meaning ng plunder? Tama ba na kinasuhan si Senator Marcoleta ng plunder? Ngayon, babasahin natin kung ano ang ibig sabihin ng plunder. O what is the meaning of plunder? Basing sa ginugol natin, ang meaning ng plunder is generally means to steal o nakaw. Okay? Ang plunder po generally means to steal, to rob, or take goods from place using force or fraud. Ang tanong, nagnakaw ba si Marcoleta? At saka binigay yun ng kusa. Wala siyang finorce. Di ba? Nagnakaw ba siya? Hindi ko alam kay Boying, ano talaga eh. Si Boying kasi Boying. Wala naman tayo magagawa eh. Alam naman natin si Boying, laki utang na loob kay BBM. Tanaw-tanaw din ang utang na loob kay BBM Boying pag may time. So, syempre, kaya nga ako nandito, kaya nga ako ombudsman, akong haharang sa mga kalaban nyo. Ako haharang sa kanila para hindi masayang ang pagkakalagay mo sa akin dito, boss. Yan ang aking katungkulan. Si Super Ombudsman. Tanananan, tanan, tanan, tananan. Lahat ng kakalaban sa gobyerno ay aking kakasuhan. Tanananan, tanan, tanan, tanan. Kung nagnakaw ka ng sinampay ng kapitbahay, plunder yan. Kapag nagnakaw ka ng candy sa tindahan, plunder yan. Kapag namalimos ka, plunder yan. Kapag minura mo si BBM, plunder yan. Kapag kinontra mo ang gobyerno, plunder yan. Tanananan, tanan, Super Boying. Tanananan, tanan, nakapagtanggol ng naaaping kaibigan. Tanananan, tanan. Ewan. Paano yan? Binigay sa kanya yung pera ng kanyang mga kaibigan. Ang tanong, nakaw ba yun? Kasi nakalagay dito, ang plunder po ay isa sa mga main elements, stealing. Naniniwala ba kayong nagnakaw si Marcoleta? Stealing? Pangalawa, generally, pag may binigay pala sa'yo, stealing na yun. Masusunod, pag may politikong tatakbo, uy, tutulungan kita, bigyan kita ng donasyon para sa pagtakbo mo. Ito yung bibigay ko sa'yo. Wag, stealing yan. Agawin mo para hindi stealing. Yung mga nagnakaw sa flood control, no? Hindi stealing yun. Hindi plunder yun. Pero yung mga hindi naman nagnanakaw sa flood control, no? Stealing. Pagbigay lang, stealing. Plunder. it means robbing. Rob.
Rob. Nang rob ba si Marcoleta? Hindi. Nang rob ba siya ng bangko? Hindi. Hindi naman siguro. Hindi. Di ba? Or take goods from a place. Or nagnakaw ng kung ano-ano. Using force or fraud. Oh, meaning, may kinuhang pera na force. Yung parang with force. Oh. Wala namang ginawa si Marcoleta na ganyan. Hindi, ang pinopost. Hindi naman siya nag-fraud. Ang pinopost daw ni Marcoleta, investigasyon sa flood control. Yun ang ayaw nila eh. Masyado niya pinopost kasi yung investigasyon eh. Kasi nagresulta, nanalo siya. So ang tanong, tama ba na kinasuhan nila ng plunder si Marcoleta? Hindi. Sablay yata? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na natunghayan natin mula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.